Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Again, I'm Roan Celis Capistrano. Isa po akong accountant. Yan. And nalaman ko to sa may bayad na seminar. 'Di ba? So, ang ganda sa IMG kasi, hindi mo na kailangan magbayad pag member ka kasi may access ka na sa mga premium natin na training, which is isa na nga rito yung workshop 1 to 5. No? And member ako since 2012. Sinimulan ko tong IMG bilang financial educator. Part-time muna, no? Lahat naman nagsisimula sa part-time. And yun, naging full-time na rin ako noong 2016. And yung husband ko rin, 4 years na siyang full-time dito sa IMG. Yan. So si IMG, again, ang mission niya is to help create wealth for family. So, ang ganda, no? Kaya nga pati si Senator Tulfo, sinamahan na tayo sa campaign natin na 30 million by 30 financial literacy campaign. No? Isa na po ako sa natulungan ni IMG na magkaroon ng career sa financial industry. And of course, yung makaipon talaga. No? Kasi, ang goal nga is to create wealth. No? Ibig sabihin, pag natuto ka, no? Paano yung application, tama ba? Or paano naman pag kulang naman yung pang-save mo or pang-invest mo, no? So may solusyon po lahat si IMG. And ang ganda ng vision, no? Nasa new industry po tayo, new financial industry. So mamaya makikita nyo po 'yan. Ito, no, bakit tinawag na new financial industry? Kasi kapag member ka ng IMG, makaka-access ka dun sa mga financial products na kailangan natin, no? Mula healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, yung mga non-life insurance, and of course, yung mga iba pang services na nasa financial. And, syempre, nagsisimula naman lahat, no? Like ako, sa journey na natuto ka muna, no? Kasi ang hirap naman na bili tayo ng product. Like ako before IMG, may nabili akong insurance na sobrang mahal, no? So ang ganda dito, matututo ka muna, and then kung ano yung kailangan mong product, nandito na sa IMG, pwedeng ikaw na, no? Ikaw na yung mag-decide kung anong product yung kailangan mo, yung kulang sa'yo. So nandito na yung kailangan natin. Hindi na natin kailangan dumaan sa agent. Ayan, so ito yung meron sa IMG, isa sa mga benefit natin, yung workshop. At ang kagandahan dito, kapag OFW ka, 'di ba? Or paki-type nga po diyan kung may OFW, kung anong bansa, 'di ba? Kung nasa probinsya ka, walang financial center na malapit sa iyo, so may access ka sa mga workshop, no? Kasi pwede tong ma-access mo sa Zoom, sa online. And 5 po 'yan, no? And ang kagandahan dito, dati kasi nagbayad ako ng 6,000, 2 days lang yung financial coaching. 'Di ba? So pag gusto kong umulit, di ko naintindihan yung 90% ng tinuro, magbabayad uli ako ng 6,000. So dito sa IMG, may access ka na, paulit-ulitin mo yan hanggang sa ma-apply mo at ma-master mo siya. Okay? So, anong kalaban ng financial literacy? Yung financial ignorance. 'Di ba? So mahal pala pag ikaw ay walang alam pagdating sa paghawak ng pera. Yan. So una, sa workshop 1, ano bang meron dito, no? Increase cash flow and debt management. 'Di ba? So of course, lahat naman hindi nagsisimula sa may pang-save ako, saan ba pwede mag-invest, 'di ba? So yung iba, syempre, dahil nga maliit lang ang sweldo, talagang nababaon tayo sa utang or negative yung cash flow natin, no? Ang kagandahan sa workshop 1, pag-attend natin dito, yung problema natin sa pera, medyo na agad siya, nabibigyan ng solusyon. Basta matutunan lang natin pala kung paano lalaki yung cash flow natin, no? And paano natin i-settle yung utang. So ito po yung details niya. May 2 ways pala to increase cash flow. Kasi dati ang akala ko lang magtipid di ba? So ito yon, pag empleyado ka, ang gusto mo lang magtipid ka kasi hindi mo na nga ma-adjust yung income mo So nung naging manager ako, ang alam lang talaga ng tao para ma-adjust ang income, mag-overtime. 'Di ba? Pero pag manager ka na, tama ba? Hindi na tayo na-increasean ng base sa overtime.
fixed na yan, no? So, mahirap talagang pagkasyahin. Pero dito sa IMG, natutunan ko na you can make more money, no? Para lumago talaga yung pera mo. So, tingnan natin, no? Dalawang paraan. So, una muna, no? Dun sa disiplina. Paki-chat nga po dyan, disiplina. Kasi hindi po kami magiging financial educator ng asawa ko or hindi namin mabibuild yung aming alkansya, yung financial foundation, kung wala kami disiplina. Okay? So, ito yun, no? May dalawang steps pala to save more and spend less, no? So, una is track your expenses. So, ito po yung ginagawa namin. Nagsimula kami sa notebook, no? May notebook kami, araw-araw nililista namin yung gastos namin kahit na 5 piso lang, no? Tapos, ngayon nag-upgrade na po kami, no? Nasa Google Sheet na siya. Okay? Kasi nga minsan pag nasa labas ka, hindi mo naman dala yung notebook, tapos minsan nakakalimutan mong ilista. So, depende po sa inyo, no? Pwede kayong mag-start sa notebook, pwede kayong mag-start sa online. Meron mga app naman po, no? Kung saan nyo matatrack yung mga expenses nyo, no? So, medyo matrabaho naman yan, Miss Roan, no? May nagsabi po kasing ganun eh. Ayoko na ilista kasi sobrang dami naman kasi ng gastos ko eh. Tama ba? Diba? So, kailangan po natin ilista kasi dito po natin na-audit yung sarili natin, no? Kung gaano tayong kadisiplinado. Kasi minsan lalabas lang tayo, gumastos ka na pala ng 3,000, 'di ba? Magkano lang sweldo mo? Pwedeng ang sweldo mo 25,000 lang, 'di ba? So, kaya kinakapos tayo bago mag-payday or bago tayo sumweldo. Okay? So sabi nga dito, alam dapat natin yung daily expense natin, yung lahat ng lumalabas. Kasi dalawa lang po yung cash flow, no? Dalawa yung galaw niyan. Pumapasok tsaka lumalabas. So dapat alam mo lahat ng lumalabas na pera. Did I spend my money wisely? No? So, dito natin malalaman, like ako nung una namin ginagawa to, hala, ngayong January pa lang pala, di ba? Parang, halimbawa, 7 days pa lang pala ng January, naka 15,000 na tayo, di ba? So, yung mga ganun na, kung hindi mo nilista, parang blinded ka na, nag-overspend ka na pala. So, i-adjust mo na, di ba? I-adjust mo na yung budget mo. Tama ba? So, ganun po siya kahalaga. And, of course, dito natin makikita kung saan bang part tayo pwedeng makasave. No? Like, ako po, no, eto nakakatawa talaga kasi makapal po talaga buhok ko. No? So, nung una po ako nag-decide na mag-iipon ako noong 2008, no? Pangalawang ano ko po yun, pangalawang trabaho ko na. Sa first job ko, talagang wala ako naipon. So, sabi ko na hindi pwede to. Almost 3 years ako nagtrabaho na sa audit tapos wala akong ipon. So, doon ako nag-decide na kahit 1,000 magtatabi ako, no? Pero pag nag-compute ka, syempre, wala talaga matatabi, di ba? Kaya i-adjust natin. Sabi ko, alam nyo, yung shampoo ko, kinalahati ko lang siya imbis na isang sachet, di ba? So, syempre, makapal buhok mo, parang bitin, di ba? Pero ganun talaga yung gagawin natin sa simula eh. Yung tinatawag nga po nila na sacrifice, di ba? Yung kung ayaw mo talaga magkautang or mag-negative yung cash flow mo, may gagawin ka talagang adjustment. Okay? So, tingnan po natin. Like, pwede naman pala natin maiwasan yung mga charges sa ATM. Diba? Pag sa iba kang bank nag-withdraw, may charge na agad. No? And then, yun, no? Yung mga nakakasama din sa health natin, yung mga bisyo, diba? Yung cigarettes. And then, kung tumataya tayo sa loto, no? Kasama rin po yan. And, ayan, marami tayong pwedeng ikat. No? Isa-isahin po yan dito sa workshop 1. Yung mga suggestion po, paano tayo makatipid. Okay? So, how do you manage your spare time? Yan. Siyempre, pag pinag-uusapan ng cash flow, malaking factor talaga yung time. So, pupunta naman tayo dun sa, pwede pala na mag-part-time ka. Gamitin mo yung spare time mo. No? So, tatlo po kasi yung choices natin eh. Make more money. No? During your spare time, meron ka bang ginagawa para to earn more?
or you waste your money. Ganito po ginagawa ko dati, no? Yung hindi ko pa alam tong financial coaching, yung IMG. Pagka weekend, syempre kasi pagod ka sa trabaho, gusto mo talaga pupunta ka sa mall. So, wasting money kasi pag pumunta ka sa mall, puro palabas yan, di ba? Kakain ka, tapos bibili ka. Kahit sale kasi yung item, mapapagastos ka pa rin, di ba? And then, of course, you're wasting your time, no? Kasi, marami din naman po talagang naging self-made millionaire by using their spare time wisely. Okay? So, ginamit po nila yan para kumita ng extra, hindi para mag-mall, sa entertainment, 'di ba? So, yun po yung change ko, no? Dati nanonood lang ako pag weekend or gumagastos. Pero nung nalaman ko po yung IMG, ginawa ko na po itong part-time nung nalaman ko may career pala sa IMG. So, naging financial educator po ako pagka Saturday, Sunday, yan po yung ginagawa ko. Or after office. Kasi, feeling natin, busy rin tayo ng weekend. So, meron naman pong time from 5 p.m. to 11 p.m. Itong IMG career po yung ginagawa ko. No? So, wealthy people value their time while poor people value stuff. So, yan po yung sabi ni Dan Lok. So, pakichat nga po dyan, habit. Yan. So, i-check po natin yung habit natin. No? Kasi every time na may ginagawa tayo, pwedeng mapalapit tayo sa goal natin or pwedeng mas mapalayo tayo, 'di ba? Every time na may ginagawa tayo, yung habit natin every day, yung activity natin every day, pwedeng mas mabaon tayo sa utang or maka-save tayo, no? Maka-build tayo ng wealth. Ayan. So, sabi naman, how do you manage your income? May tatlo na naman tayong options. Pag may income tayo, we want to save more, nagtitira tayo, or we spend all, di ba? B. And ito yung worst, no? Spend before you receive it. Mamaya, pag-uusapan natin yung about sa utang, no? Hindi mo pa siya nare-receive yung kinikita mo, yung sweldo mo, nakasanla lang yung ATM mo. Okay? So, syempre, kung nandito tayo sa B and C, pwede naman tayo mag-change, no? Dito sa save more. So, dito natin matututunan yan sa IMG, yung details talaga kung paano natin ma-change. Kasi we are a community of savers, di ba? Investors and entrepreneurs. Kaya, kung ikaw ay may utang, no, spender ka, nagre-rehab po kami dito sa mga financial center, sa mga workshop. So, binibigyan po natin ng solusyon na ma-move ka from being a spender to saver or from being a debtor to saver. So, may improvement po. Nag-upgrade po tayo dito. Basta willing lang tayo matuto at may gagawin. Ayan. So, may poverty formula pala, no? Usually, nagagawa natin to kasi sa school ganito, no? Pag may baon tayo, gagastusin natin. Kaya may baon ulit tayo kinabukasan. So, ganun din yung naging style natin. Nung tayo ay nagtrabaho, meron tayong kinikita, tapos unahin natin gastusin lahat, no? Yung mga bills natin. So, bahala na yung savings, no? Nakakalimutan na natin magtabi or negative pa nga. So, yung prosperity formula, papalitan lang pala natin, no? Iti-twist lang pala natin yung formula. Pagka-receive mo ng kinikita mo, whether from business or from your work, no? Itabi mo muna yung 20%, no? Yung matitira, yun yung pagkasyahin mo talaga sa iba-budget mo para sa iyong expense, no? So, hindi ko alam tong formula na to before, pero nagagawa na rin pala natin to pag nagbabudget tayo kasi pinagkakasya nga natin yung income at kung gusto mo talaga, like ako nga, nagbawas ako sa gastos ko sa shampoo or sa ibang pinagkakagustosan ko every month, pwedeng sa pagkain, sa paglabas-labas, no, sa pag-lunch out, para may matira ka sa savings mo dito. Kahit yun nga, sinimulan ko sa 1,000 pesos. Pero kung gusto mo i-audit yung sarili mo, 20% ba naiipon mo na? No? Kasi kung nasa 10% pa lang, okay pa rin naman, pero yun nga, itaas natin habang tayo ay nadidisiplina. No? Unti-unti naman yan. Mag-i-increase din po yung ating ipon.
So, paano pa natin ma-increase ng ating cash flow? Ito yung favorite ko, no? To make more money. So, lahat po ng financial books, kung nagbabasa po kayo, no? Makikita nyo po dyan na ang pag-build talaga natin ng wealth, pag gusto mo talagang magkaroon ng maraming investment, makaipon ka, makawala ka sa utang, marami po dyan nagbibigay ng solusyon talaga. Mag-business ka, no? Kaya dati po noong 2012, kahit hindi ko alam kung anong business gagawin ko, talagang open ako sa opportunity, no? Kasi pareho namang parents ko or sa mga kamag-anak namin wala naman nagbi-business. Puro OFW o kaya naman namamasukan talaga. Magaling naman, no? Mga officer pa nga or mga kapatid ko nga, ano din matataas din posisyon talaga sa trabaho. Pero dahil pagka naintindihan mo yan sa mga workshop tsaka sa libro, no, sa financial books, malaki palang factor pag may business ka. Kasi iba talaga yung cash flow. So, naramdaman ko po yan nung nag-business na ako sa IMG. Okay? And we have to understand the cash flow quadrant. Pakitype nga po, business. Ayan. So, itong cash flow quadrant, sobrang favorite ko to, no? Nagkaroon ako nito ng audio talk ni Robert Kiyosaki, no? Nung time na talagang struggle pa ako sa business or hindi ko pa alam yung gagawin ko. Nakikinig ako niya, nasa MRT ako, naalala ko pa that time. Sobrang inspired ako kasi pinakinggan ko si Robert Kiyosaki. So, I suggest, check nyo po yan, may libro yan. And may audio talk din kung gusto nyo makalibre, 'di ba? So, tignan natin, no, yung 4 quadrants. Una is kapag empleyado ka pala, yan, no? So, sabi dito, you have a job. No? Nandito kasi ako dati sa category na to. Usually, nandito sa category na to, no? Ang risk lang dito sa part na to, no, pag nandito tayo, pag hindi tayo pumasok sa trabaho, kagaya ngayon, may sakit ako, 'di ba? So, kung hindi ako papasok sa trabaho, deduction 'yon sa salary ko, 'di ba? Even late nga, dinededuct sa atin, 'di ba? Pag tayo ay empleyado, so counted lahat 'yan, 'di ba? And paano 'yon, no? Paano pag nagkasakit ka for 1 month, 'di ba? So, parang pwedeng sabihin sa atin ng ating boss na hindi ka na namin tatanggapin kasi mapepending yung gagawin mo 'di ba? So, medyo risky po ito kasi hindi ka pumasok, hindi ka rin kikita. So, active income po. Self-employed naman, you own a job, 'di ba? So, ang difference, sabi ni Robert, dito kasi wala kang boss, kaya nga self-employed So, para kang freelancer, 'di ba? So, ikaw lahat. Ang risk naman nito, ikaw lahat. Ibig sabihin dito kasi medyo petiks ka kasi hindi ikaw nagbabayad ng aircon, may setup na, nandiyan na yung department, papasok ka na lang. Sarili mo na lang yung dadalhin mo. Pero sa self-employed kasi, ikaw lahat magse-set up. Kailangan may office ka, kailangan meron kang mga empleyado kung gusto mong kumuha ka ng mga tutulong sa'yo or kailangan talaga magaling ka. Kasi ikaw gagawa no? Wala kang boss pero ikaw gagawa lahat, no? So, tignan natin itong pangatlo. So, dapat daw, from these 2 quadrants, ma-shift natin yung sarili natin dito sa 3rd and 4th quadrant. So, become a business owner kasi pag business owner ka, you own a system and people work for you, no? So, dito yan sa IMG. Dito naman, we are a team building business, no? So, ibig sabihin, hindi naman yung inaabuso mo yung employee mo, no? So, may teamwork. So, hindi naman ikaw lahat, 'di ba? So, mas madami po nagagawa kasi may system na parang McDo. Pwede kang mag-grow pag business kasi hindi lang nakadepende sa'yo. Unlike ito, limited lang sa time mo, limited lang din sa energy mo. Okay? So, pag investor naman, syempre, dapat maging investor din tayo, which is, meron yan dito sa IMG, tinuturuan tayo mag-invest. Kasi dito, basta may investment ka, money works for you. No? So, tinuturo yan sa workshop 3. Ayan. So, again, itong dalawang to, kung nandito tayo sa ngayon, no?
Ang tawag diyan, active income, medyo risky. 80% of the population nandito sa two quadrants na 'to. So, dahil nga hindi naman ikaw may hawak ng income mo, usually malaki po yung tax niyan kasi talagang ano 'yan, eh, required 'yan ng government na i-deduct na agad sa'yo, 'di ba? So, unlike itong third and fourth, passive income siya kasi, may kasama ka 'no. Ito money working for you, ito naman may kasama kang group of people na nagtatrabaho with you. And 20% lang 'no of the population yung nandito. Kaya konti lang po talaga yung mayaman 'no. And maraming tax advantages 'no. Kasi accountant po ako, eh, so alam ko po yung difference ng tax ng dalawa 'no. Dito kasi 'pag, nag-travel ka sasabihin mo for business purposes, bawas agad 'yun. So kung nag-travel ka worth 50,000, 100,000, bawas 'yan bago ka i-tax 'no. Dito 'pag nag-travel ka, eh, wala, hindi 'yan mababawas sa tax mo 'no. Ita-tax ka talaga na ang nabawas lang is konti, SSS, 'di ba, PhilHealth, yung mga government regulated. So ang laki po talaga ng difference 'pag bumili sila ng kotse. So meron din po yang bawas sa tax kasi may tinatawag pong depreciation. So lahat po ng gastos nila pwede po nilang i-charge sa business bago sila i-tax para maliit ang tax. Okay? So marami pa po kayong matututunan sa cash flow quadrant na 'to and sa workshop 1 dito sa IMG 'no, kapag nag-attend kayo ng mga workshop. So yan 'no, money is time. Consider a business career in the financial industry with IMG. So again, IMG is International Marketing Group. And yan 'no, like me, nag-start ako as a part-time 'no. So kung hindi mo nakikita sarili mo na mag-go-grow ka sa job mo 'no, sa current, job mo or career mo, yan, you can explore yung IMG career natin. Share with and educate families to understand all aspects of financial services. So ako una ko talagang shinare 'to sa family ko 'no, and then siyempre sa mga friends, and ngayon 'no, kahit sa hindi ko kakilala through internet, na-educate po natin. So help people save. Actually hindi lang para makaipon, eh. Recently kasi may namatay akong, client 'no. So nag-submit na sila ng requirements with Kaiser, yung healthcare natin na may insurance and investment. So ready for release na, taga Davao sila. So nakakalungkot 'no, pero sabi ko paano kung di ko naturuan 'tong tao na 'to 'no. 2 years ago nakausap ko siya online, tapos yun nga 'no, sa pangangailangan ng family niya kasi isa rin siyang breadwinner, kausap ko yung anak niya. So malaking tulong yun kung may ma-receive silang insurance. So offers good potential earning. So kung medyo maliit yung talagang salary natin, usually maliit naman talaga 'no, kasi ako kahit manager ako before, maliit lang din talaga sweldo ko kaya naghanap ako ng ibang, career. So dito po talagang well compensated ang mga financial educator. So how do you increase cash flow? It's not about how much money you will make, but how much you keep. So marami po ako nakakausap, kahit 100,000 yung iyong kinikita, no? Kung ang pamilya mo naman walang disiplina, like kung nasa abroad ka, usually, yung iba syempre malaki naman kinikita, talagang walang control sa gastos, 100,000 din ang gastos 'no, wala ring naiipon. So, naintindihan ko 'no, sa sabi na keep ni Robert Kiyosaki, kasi galing din 'to kay Robert Kiyosaki, eh, na 'pag sinabing keep, hindi lang yung mag-iipon ka. Ibig sabihin, cash flow nga, eh. Ibig sabihin yung kung may kinita kang 10,000, 'di ba, puwede mo uling palaguin 'yan sa business, 'no? Puwedeng dumoble 'yan, 'no? Kaya ang dami po talagang matututunan dito sa IMG. So know where your money is going. So again, kailangan talaga ita-track natin yung mga gastos natin. Ilista po natin. Spend less and save more. Of course, kapag nakakatipid tayo, mas marami tayong naiipon. Apply the prosperity formula. So make sure, no,
nakakapag-save tayo kahit 1,000 per month. And become a business owner. So pag naging business owner ka, mas lalaki talaga yung cash flow mo, mas lalaki yung kaya mong ipunin. Okay? So 10,000 maliit lang po yan pag business owner ka. Yung extra mo na sa save, maliit lang po yan. Become an investor. Of course, sino po ba ang mas nakikinabang ng investment ngayon? Murang-mura. Siyempre, mga business owner pa rin. Kasi malaki yung pang-invest nila eh. No? So tayo, kung kahit gano'n tayo kagaling sa mga workshop, kung hindi tayo nagbe-business, hindi natin wino-workout yung cash flow natin, 'di ba? Kinukuha lang natin sa salary natin, 1,000 per month lang yan. Hindi natin na ma-maximize yung market or yung galaw ng ekonomiya natin, no? So, become a business owner and become an investor at the same time. Workshop 1 pa rin to, debt management. So, what is debt? Ito naman yung sinasabi na amount of money borrowed by one party from another. The borrower is expected to pay the debt with interest. No? So, alam nyo, pag may utang kayo, make sure babayaran nyo yan. Kahit na paunti-unti, no? Kasi trust po yung binigay sa nyo, hindi lang pera. Okay? And debt rob your future income. So, ito po yung natutunan ko rin noong 2012 na sabi ko, ganun pala yung pag nasanay akong umutang, pag nagkautang-utang talaga ako, ibig sabihin nun parang hindi na ako excited for my future. Kasi wala na akong income eh. Ginastos ko na agad yung kikitain ko pa lang eh. 'Di ba? So, i-avoid po natin magkautang. So, when you are debt-free, you have more money to save and to invest in assets that earn more money. So, ibig sabihin, opposite yung effect niya. No? Pag may investment ka, may peace of mind ka kasi yan nga, no? Nakakapag-invest ka in assets that earn more money. So, dumalago lalo yung iyong cash flow. Pero pag may utang ka, kalaban mo talaga yung pera kasi may interest naman yan na nag-grow against you. So, 2 method of paying debt. So, matututunan nyo po yan sa workshop 1. Yung avalanche method, you pay your debts from highest interest rate to the lowest interest rate. So, ang advice po dito sa method na to, unahin mo yung malaking interest kasi nagko-compound yan eh. And yung snowball method naman, unahin mo naman yung pinakamababa yung amount ng utang mo para medyo kung 10 yung listahan mo, mabilis na lang siyang mga lahati. So to be debt-free forever, know the root cause of your debt. Is it because of, bakit ba tayo nagkautang? Dahil ba sa medical emergencies? Dahil ba talaga maliit yung income natin? Kasi lahat po yan may solusyon po sa IMG. Or wala kang emergency fund, or you're not living below your means. So walang disiplina. No? Check po natin yung sarili natin. Kasi pag hindi mo alam yung root cause, patuloy lang po yan talagang dadami yung utang mo talaga. So, emergency fund, ito naman yung helps increase cash flow and avoid debts by providing a financial safety net for unexpected expenses. So, again, pag tayo ay may savings sa ating tinatawag na emergency fund, pag nagkaroon ng emergency sa pamilya, may mahuhugot tayo. Hindi natin kailangan mangutang. And when you have an emergency fund, you can cover unforeseen costs without resorting to borrowing money or using high-interest credit cards. So this prevents you from accumulating debts and allows you positive cash flow. So additionally, emergency fund can reduce financial stress, enabling you to make better financial decisions and focus on long-term financial goals. So again, medyo simple lang yung concept ng emergency fund pero sobrang malaking tulong to. Kasi noong 2020, nung nagka-pandemic, may nakakatuwa, may nag-thank you sa akin kasi sabi niya, "Ma'am, buti pala natuto ako sa IMG mag-ipon kasi nakabuild ako ng emergency fund. Ngayon na pandemic, may gagamitin po ako. In case na mawalan ako ng trabaho, meron po akong pondo." So, ganun po kalalim ang mission ng IMG ng pag-educate po natin ng mga Filipino. So, workshop 2, ito naman yung you will learn how to have strong protection plan. So, pakitype nga po, protection.
Ayan, so matututunan natin ano ba yung life insurance, kailangan ba talaga natin ng life insurance kasi merong mga insurance na hindi natin kailangan, no? And paano nga ba mag-compute ng sapat na life insurance? Iba't ibang klase ng life insurance. Dito ko lang po natutunan yan sa workshop 2. Kasi accountant ako, no? Pero dati nakakuha po ako ng mahal na insurance before IMG kasi hindi ako educated. So, mahal pala yung nakuha kong product. So, yun, no? Kaya sabi dito sa dulo, matututunan natin how to choose the most suitable life insurance. Yung mura lang pala na insurance. So, bakit ba kailangan natin ng insurance, no? Kasi insurance is nothing but leverage money. For small amount of money, you rent a big money. So, ibig sabihin, kung bata ka pa, halimbawa, 5,000 pesos lang yung annual premium mo for 1 million insurance. So, nagre-rent ka, no? Using 5,000, pag something may mangyari sa'yo as a breadwinner, may instant money marireceive na 1 million yung family mo. No? Naalala ko, kumuha ako nito kasi naintindihan ko na as a breadwinner, kasi that time, kahit single ako, nagsusupport ako sa parents ko, no? So sabi ko, syempre, pag may nangyari sa akin, paano na sila? Wala silang fund. Hindi naman sila papasweldohin ng company. No? Yung sweldo ko, ibibigay sa kanila. So, kaya kumuha ko kahit di ko naintindihan yung insurance, yung policy na diniscuss sa akin ng financial advisor. So, mahal pala. So, yun ang natututunan natin sa IMG at benefit. Kasi dito, kinukuha natin yung murang insurance lang, pero malaki yung coverage. So if you have much money, no need to rent money. So hindi mo naman kailangan habang buhay ng insurance kasi may mga insurance po na ano po siya, yung ang tawag dito, Miss Marisa, yung permanent, 'di ba? So hanggang 99 years old ka, i-cover ka. So hindi mo kailangan 'yon, no? So dito pinapaintindihan sa IMG. Same thing like if you own a house, no need to rent, no? So bakit ba tayo nagre-rent ng money? Bakit ba kailangan natin ng life insurance? Kasi wala pa tayong 10 million. Kung 10 million ang kailangan ng family mo, kung 10 million yung kailangan ng family mo or wala ka pang sapat na savings, ito yung bigla magiging elevator ng family mo pag may mangyari sa'yo, magiging instant 1 million yan or 10 million eh. 'Di ba? So, nagre-rent tayo sa maliit na halaga. So, ito mas detalyadong pag-compute, no? Ang kailangan nating life insurance, times 10 ng annual income natin, pero kung gusto nating mas detalyado, matututunan natin yan sa workshop 2, no? Yung DIME method. So may dalawang klase ng insurance. Ito yon, no? Term life and whole life. Ito pala yung sinasabi ko kanina, no? So yung term life, you pay for the insurance component. Only your savings is on your hand. You manage your money, buy term and invest the difference. So dito sa IMG, meron tayong itong concept na to na buy term and invest the difference. Meron tayo nitong product na Post 18, no, with Manila Bankers Life. So, doon, mura lang yung insurance mo, term life lang, and then meron kang investment sa PDF or premium deposit fund na maximize mo, hiwalay. So, ang whole life naman, you pay for the insurance plus savings. Ano na siya? Bundled na siya. So, your savings is on the hand of the insurance company and they manage your money. Diba? So, eto, mas mahal to, yung pangalawa. So, how do you want to rent money? Cheap or expensive? So, ang nangyari nga sa akin, mahal pala yung nakuha kong insurance. So, ano naman tong die useless or die hero? No? Tinanong ni Sir Noel, kailangan ba yung kapatid mong tambay, i-insured ba yun? Diba? So, may joke siya. Sabi kapag tambay, i-insured mo pa rin. Kasi pagka buhay siya, wala siyang pakinabang. Pag namatay, at least napakinabangan daw, di ba? So, yan po yung joke ni Sir Noel. So, sa workshop 2, no, matututunan din natin yung about healthcare. So, hindi lang short term, kundi yung long term na kailangan natin, no? Kasi sabi, why own a long-term healthcare? You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. Like yung husband ko, no, ang ganda ng healthcare benefit nila kasi US company yung employer nila.
Pagka employed ka doon, siya kasi is a network engineer. So, lahat kami, no, like yung anak ko tsaka ako, covered ng healthcare nila. Tapos, pwede ka pang mag-reimburse ng eyeglass pag gusto mong magpa-reimburse. So, maraming benefit. Kaya marami din po hindi nagre-resign because of that. Pero nung syempre, pag mag-resign ka, hindi mo nadala yung benefit na yun. 'Di ba? Kaya kailangan natin ng sarili nating insurance, no? I mean, sariling healthcare natin. Kasi pagka nag-resign na tayo or tumanda, yun yung kailangan natin. Yung kontrata na tayo mismo, yung nakapangalan. So, long-term healthcare. And of course, most sickness appear when you retire. Kaya nga tinawag na short-term healthcare, yung benefit natin sa company, kasi hindi naman tayo masyado na nagkakasakit. So pag nagkasakit ka na, usually pagka older age na natin. So healthcare is very expensive at old age. Kaya nga, ngayon nga po na may sakit ako, tinanong ko yung asawa ko, 550 na pala yung Yuzep, di ba? So mahal na pala. Sa iba, 650 pa pagka medyo sa mall ka pa bumili, di ba? So, ilang beses ka iinom ng tablet, 'di ba? Simpleng sakit lang. So, what more kung talagang ma-hospital ka, 'di ba? So, expensive talaga. So, last na po, workshop 3. Ito naman yung building wealth and asset accumulation. So, kung gusto mo matutong mag-invest, ayan, nasa workshop 3 po 'yan. So, favorite ko din to, no, yung wealth formula. Sa pag-i-invest kasi feeling natin pera-pera lang, 'di ba? Pero dapat pala hindi tayo nagde-delay, no? Importante yung time kasi pwede natin maging kakampi to or kalaban. Okay? So pag nag-delay-delay ka, yan, konti na lang yung time mo. Hindi mo maximize. Pero pag bata ka pa, start ka agad para maximize mo yung time na meron ka. So, of course, yung rate of return, pwedeng kakampi, pwedeng kaaway. Yan, kakampi, kaaway. Pag utang, kaaway. Pagka interest ng perang investment, kakampi natin. So wala tayong magagawa sa inflation, taxes, talagang bawas yan sa ating wealth. Kalaban talaga yan. Kaya nga importante nag-i-invest tayo para mabit natin tong pagtaas ng mga bilihin. Ayan, no? So tingnan natin yung sample, no? Kung gaano ka-importante talaga yung pag-execute agad, no, mag-take action agad tayo. Paki-type nga po diyan time kasi mahilig po tayong procrastinate. Yan po yung sakit natin. Hindi lang sa pag-i-invest, pati din kung may gagawin tayo, 'di ba? Mamaya na lang, bukas na lang, 'di ba? So ito po yung cost of waiting natin. So may dalawang tayo dito. Scenario, si Mr. Save Early tsaka si Mr. Save Later, no? So pareho sila nag-invest ng 12%, no? Per year yung kinikita. Tapos 20,000 per year, no? For 6 years. So umabot ng tag 120,000 naman ang ini-invest nila, no? Pero syempre, ang difference niyan, nag-start siya ng age 22, si Mr. Save Early. Si Mr. Save Later, nag-procrastinate ng 6 years. So nag-delay siya ng 6 years. Kaya ang effect niyan, no, sa pera nila at the age of 60, sabay sila nag-retire, 7.6 na si Mr. Save Early, 3.8 lang si Mr. Save Later. So, ang laki nang nawala kay Mr. Save Later dahil nag-delay siya ng 6 years, 3.7 million. No? Paki-type nga po now kasi the best po talaga mag-invest is ngayon talaga. No? So, what is mutual fund? A pool of money invested for you by an investment firm. Invest in a variety of instruments like stocks, bonds, or government securities. Hires someone to manage the money. Potentially reduces the risk by purchasing diversity of many stocks bond. No? So, ibig sabihin lang po ng mutual fund, kung isi-simplify natin, no? May mga top corporations, no? Like Jollibee, Meralco, BPI, SM, Ayala. So kung gusto natin maging partly owner nito mga company na to, may indirect way po, through mutual fund. So may mga fund manager po tayo, sila po yung bahalang bumili ng investment natin. So may dalawang klase po kasi yan. Kung gusto mong direct,
na mag-invest sa mga top corporations, stocks po ang tawag dyan, stock trading. Meron din po tayo sa IMG niyan with yung my trade po natin. And then yung mutual fund naman, ito po yung indirect investment kasi may mga fund manager na bahalang mag-manage ng ating pera. So bakit kaming mag-asawa mas nag-focus na lang kami sa mutual fund kaysa sa stocks? Kasi kapag sa stocks po, ikaw po talaga yung driver na investment mo. Ibig sabihin, ikaw yung mag-aaral niyan, check mo kung ano yung bibilin mong okay na company, di ba? So, medyo malate ka lang ng balita, pwede ka malugi. So, dito naman po sa mutual fund, parang pasahero ka na lang, passenger, no? So, ang ano mo na lang, ang focus mo, magkaroon ka ng business o kayang cash flow mo, pag may panlagay ka na, invest mo lang, may fund manager ka nang bahalang mag-trade, no? Ganun din po sa mga PDF Most 18 natin, and sa long-term care natin, may investment side din po yan. Okay? So, 3 T's that need to be checked before investing. So, pag gusto po natin mag-direct investing po, like sa stocks, kailangan natin ng technical knowledge, time, and of course, pera. Kasi dati po na-try ko po yan noong 2012. Kung 5,000 pesos lang pera mo, minsan wala ka talaga mabili kasi nga mahal na po yung mga shares nila, no, yung mga stocks po nila. So, dito sa IMG, matututo pa po tayo sa workshop 4. Ano namang meron sa workshop 4? Lahat naman po tayo magre-retire. So, meron pong retirement planning. Pakitype nga po, retirement. Yan. So, sabi ni Sir Noel, isa sa mga mentor natin, kailan ba tayo dapat mag-start ng retirement planning? Diba? So, pag 50 na ba tayo? Pag 60? Diba? Sabi niya, pag pala kailangan, as early as first job mo, may retirement planning ka na. Diba? So, ang dami niyo pa po matututunan dyan, no? Even the wealth preservation. And of course, sa workshop 5, building a business in the financial industry. So, ito po yung isa rin sa mga favorite ko kasi, again, it's about business. Ibig sabihin, pag may business ka, no, yung cash flow mo pwede talagang malaki yan, no? Kasi ang business po, malaki po talagang pwede mong kitain. Unlike sa employment, ang nakita ko dyan, talaga may ceiling. Kasi yung husband ko, as a network engineer, maganda naman ang pasweldo sa company nila, pero meron din palang gano'n na may ceiling na hanggang dito na lang sweldo mo ha, kasi hindi ka na pwedeng ma-increasean, no? So, may ganun po pala pagka employed ka. Hindi siya yung unlimited, yung income potential mo. So yan, no? Paano ba natin i-build yung solid financial foundation natin? Of course, ito po yung matututunan natin sa workshop 1 to 5, no? Like, increased cash flow, debt management, workshop 1. Naman po sa workshop 2, healthcare, life insurance, no? Workshop 3 naman, investment, yung mga mutual funds na na-discuss natin kanina. Workshop 4 is about retirement planning. And of course, 5 is business, so to increase our cash flow. Okay? So, dahil lahat naman tayo nagsisimula sa ganito, so kahit na may utang ka, welcome na welcome ka sa IMG. Actually, marami na pong nakabayad ng utang. Dahil natuto sa IMG, ginawa ang business, so na-change po yung kanilang financial foundation dito po sa Matibay, yung solid financial foundation. So, ganun din po tayo, no? Paano ba tayo ma-change, no? From A to B. So, ito po yung nagustuhan ko. Ba't ko pinili yung IMG dun sa financial coaching yung 2012? Kasi, pagka hindi IMG, no? Kailangan mo maghanap ng mga product, no? Dadaan ka sa mga bank, broker, agent. Pero pag IMG member ka, ang ganda kasi may direct access ka na dun sa mga financial products, nababypass mo na yung middleman, may discount ka pa. So again, marami po tayong benefits dito sa IMG. Kahit isa lang dyan, no? Like workshop, sulit na, no? So marami po yan, 60 plus na benefits. So again, pag sinabing IMG, 3 lang po yung tatandaan natin. Pakitype nga po, 3 E's. Kasi yung 3 na yon, una is matututo ka, education. Marami po ba na tayo natutunan sa workshop na ano natin?
review, 'di ba? So, mas marami pa po matututunan tayo sa detailed po, no? Na workshop 1 to 5. And then of course, execution, pag natuto, may mga product na tayo, may access na tayo sa mga financial products, may benefit pa, may discount pa. And kung kulang yung panlagay natin sa investment, kung may utang tayo, may business tayong pwedeng gawin, may E na entrepreneurship, no? Best business opportunity po 'yan. Kaya tinatawag ang IMG na Total Financial Solution Company. So again, meron po tayong, pag IMG member po tayo, maka-access tayo sa ebook, no? Kompletong page po yan. And kung gusto natin magkaroon ng hard copy, 100 pesos po yan sa mga financial center. And may free ebook din po tayo na workbook. Kasi pagka nag-attend po tayo nito mga workshop na to, gusto po ng mga mentor natin, natututo talaga tayo. No? So may mga workbook po tayo na online. At sinasagutan po natin yan. No? Yan po yung mga workshop natin. At pwede po ulitin, no? Kasi ako po hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nag-attend ng workshop. Access to financial partner. So isa po sa mga bestseller natin, yung Kaiser po natin na long-term healthcare. No? Bakit? Kasi 3 na yan. Bukod sa may healthcare ka na, may insurance ka pa for 20 years. At kung hindi nagkakasakit, walang nangyari, may investment na rin. So ito yung pinakagusto kong benefit sa IMG, yung again, business, no? Kasi kami mag-asawa full-time na dito bilang financial educator. Na pwede nyo rin gawin, no? Kung OFW ka, marami rin pong nagpa-part-time dito. Kung nasa province ka, no? Ito yung nagustuhan ko pag may business ka, you own your time. No? Kasi dati po, kahit magandang pakinggan, no? Manager, no? Pero hindi mo naman own yung time mo. Kailangan mo pa rin pumasok. Naalala ko, bumabagyo, pumapasok pa rin ako. So, pagka, syempre, babayahe ka rin, di ba? Mahirap po mag-commute, tama ba? So, dito nakakatulong ka pa ng mga families, di ba? Yung tinuturuan natin mag-save, mag-invest, ma-insured, yung breadwinner, no? Pwede pang gawing online, di ba? Kaya kahit na nasa abroad ka or nasa abroad yung client mo, pwede mong gawin. So again, marami naging debt-free because of doing the IMG business. So marami po yan. Again, ang nagustuhan ko sa IMG, no big capital requirement. So kasi sabi ko, ano bang pwede kong gawing business? Noong 2008 na, naghahanap din ako na pwede kong gawing business. So yung popcorn pa lang na franchise that time, no, 2008. 17,000 na. Wala pa akong ganung kalaking pera. For me, malaki po yung 17,000 before kasi wala naman akong ipon. So, tinignan ko yung mga water refilling station, mga 500,000. Sabi ko, parang hindi ko yata afford to mga, paano ko magbi-business? So, dahil sa IMG, nagkaroon tayo ng opportunity kasi maliit lang yung kapital. Ang risk naman dito, pag maliit lang nilabas mo, hindi mo rin siya gagawin. 'Di ba? Kasi maliit lang naman nilabas mo Pero malaki po yung opportunity dito, no? Yung income potential, no? Malaking business po itong IMG. So, initially 20% pag naging financial educator ka, magkano ba pwede mong kitain? So, pag trainee ka, 20% commission and may potential income ka na 24,000 sa isang buwan. Pwedeng lumaki yan ng 37%, 47% pag naging trainer ka na. So, ang potential income mo per month, nasa almost 60,000. No? Para ka na ring manager sa call center. So, by the way, itong income na to, no? Kung meron ka lang 1 sale per week, so syempre, ito is pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit kasi business to. So again, depende po yan sa binibigay nating time tsaka ang effort po, no? So pag OFW ka, maganda no kasi may worldwide protection. So malaki po yung mga benefit natin sa insurance. And kahit yung mga parte ng katawan natin yan, mga daliri, naka-insured po yan. So, ang laki po ng value ng membership natin. Actually, yung 100,000 na yan, no? Pag magpa-member tayo, magkano na lang? 5,500, di ba? Kung nasa abroad ka, mga around
10,000 pesos lang. So, ito yung nagustuhan ko, no? Yung pwede tayong maging money manager sa IMG. Nakatutok talaga tayo sa mga investment natin, naintindihan natin. Kasi ang naging mali ko nga po dati before IMG, syempre, sayang din yung binayad mo sa insurance na mahal. Sayang din yung time, 'di ba, na nag-compound sana yung pera mo. So, dito sa IMG, habang binibuild mo to na inaaral mo, meron na ring application, 'di ba? And may business kang pwedeng gawin para mabilis mo itong ma-build yung alkansya mo. So again, ito po yung mga access natin, mga kapartner natin sa IMG. And tatlong iyan, education, execution, entrepreneurship. So ito na po yung last slide natin. Yan. So ito po yung favorite ko, no? Yung financial independence is not a dream. It's a decision. So, like noong 2008, parang hirap na hirap akong mag-save. Pero, pag nag-start ka na mag-decide na mag-iipon ka na, magbe-business ka na, dyan po talaga mag-change yung ating financial foundation or yung financial life natin. Kasi, ito yung tinandaan ko dati noong 2012, most people don't plan to fail. They just fail to plan. No? Kaya importante po talaga may plano tayo, like second half na po tayo ng 2023. So ano ba yung naging progress na or ano ba yung kulang sa mga ginagawa pa natin. So pwede ring ano yung habit na pwede mo nang tanggalin din, no, na palitan mo lang ng good habit.